Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Pa-mute po ng mga mic niyo po. So glory to God po. Glory to God. Maraming salamat po sa araw na to. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Blessed day po sa inyong lahat. Tayo po'y dumako sa maikling panalangin. Hallelujah. Father God in heaven, we praise you, O God. Lord, we honor your name, Father, and we bless your name, Father God, sa mga oras na to. Ama, muli po kaming lumalapit sa iyong paanan. Panginoon, muli kaming nagsusumamo, muli kaming nagpapakumbaba, Panginoon, sa bawat oras, at lalo po sa araw na to, Panginoon, Lord, na muli ka naming makatagpo sa iyong mga banal na salita. Ama, hayaan mo po na sa mga oras na to, patuloy na maipahayag ang kalooban mo, ang kaparaanan mo, Panginoon, ang karunungan mo, Ama, ang kapangyarihan mo, ang katwiran mo, Panginoon, Lord, at katarungan, Ama, ng iyong mga banal na salita sa mga oras na to, sa Book of Hope, Panginoon. Lord, tunay nga, Ama, na hiwalay sa'yo, wala po kaming kayang gawin. Kaya sa mga oras na to, ipinagpapakumbaba ko po ang aking buhay sa harapan mo. Muli, Panginoon, Lord, humihingi ako, Panginoon, Lord, na samahan mo ako sa oras na to. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maghayag ka sa bawat isa sa amin, Ama. Panginoong Jesus, hayaan mo, Ama, sa pamamagitan ng iyong buhay, Panginoon, maipahayag ang salitang ito at patuloy ka naming makilala ng higit pa kaysa kahapon, Panginoon. Ng mas malalim pa kaysa kahapon, Panginoon. Lord, itanim mo kami, Panginoon, ng aming mga puso, Ama, hallelujah, sa matabang parte, Panginoon, Lord, ng lupa na nagmumunga ang mga bunga nito, Lord God, at napaparangalan ang iyong pangalan, Ama, at hindi po ang aming mga buhay, Panginoon ko. Kaya naman sa mga oras na to, Lord, hayaan mong maitaas ang iyong pangalan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin at sa iyong lingkod sa mga oras na to, nakakasangkapanin mo, Panginoon. Nasasamahan mo, Ama, sa gawaing ito ng spiritual mentoring, Panginoon. Ama, patuloy mong siyasatin ang bawat buhay namin, Panginoon, ang aming mga puso sa oras na to. Kung ikaw ay nakakakita ng karumihan, ng pag-iisip, karumihan ng mga puso, Panginoon, Lord, hallelujah, anumang mga galit, Panginoon, anumang mga brokenness ng mga puso namin, anumang kapighatian ng puso namin sa mga oras na to, Lord, iniiwanan namin, Panginoon. At Lord, nagpapalinis kami sa iyong harapan sa mga oras na to, Panginoon, na tanggalin mo ang mga burden na to na hindi nakakatulong sa amin sa oras na to. Na Ama, kung mawawala kami sa oras na to, Panginoon, hindi po magiging dahilan ang mga sama ng loob ng aming puso. Kung mga bagay na wala, na hindi pa kami nakapagpatawad, Lord God, Lord, hallelujah, i-remind mo kami, i-convict mo kami, mangusap ka sa amin sa mga oras na to, Panginoon, Lord God. Hallelujah, upang kami ay maging kalugod-lugod sa harapan mo, Panginoon. Kaya naman, Ama, Lord, samahan mo kami, Panginoon, patuloy ikaw magliwanag, itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon, at patuloy na ikaw maparangalan. Sa iyo ko itinataas, ngayon pa lang, Panginoon, ang pasasalamat, ang lahat ng pagpupuri at pagwalhati sa iyong pangalan, dahil karapat-dapat ka sa lahat ng pagkakataon. Ama, salamat po sa oras na to. Salamat sa matagumpay na gawain ito at salamat po sa mga itatanim mong mensahe sa mga puso at isip namin. Lord, patuloy mo kaming i-transform, patuloy mo kaming i-purify, patuloy mo kaming i-cleanse, Panginoon, at sanctify. In the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray. Your holy name, your holy Son. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen, amen, amen. So, tayo po ay dumako sa atin pong mensahe sa Job 27. Alam niyo, namili ako. Akala ko, Pastor Ami, napili ko Job 28. Sabi ko, ang ganda nitong 28. Dito ako. Hindi pala yun. Job 27 pala yung napunta sa akin. So, glory to God. Hallelujah. So, tingnan natin kung paano po ito ipapahayag ng Panginoon, Namili ako ng maganda, pero ito yun. Pero maganda pa rin po ito. Maniwala kayo. Mangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No po? So, dito po sa verse 1 and verse 1 natin hanggang verse 6, makikita natin dito kung gaano ka-bold si Job, na nag-declare, ng kanyang nananatiling integridad. Hallelujah. Hallelujah. Napakahalaga po ng integrity natin na mga tao, Napakahalaga na mayroon tayong integridad sa mga sinasabi po natin sa mga tao, katulad po dito sa katauhan ni Job, na talagang tinatayuan niya yung kanyang mga sinasabi. Hindi niya po binabago.
Mula nung nagsimula, no po, hanggang ngayon sa Job 27 na nababaybay natin, makikita natin dito kung gaano niya dinidescribe, no po, yung greatness ng Panginoon. No po, dito sa talatang ito ng Job 27, matatagpuan natin dito, no po, kung gaano ka ka great, no ba sa Tagalog yung great, no? Ka great yung Lord. Ano ba sa Tagalog yung great po? Katanyagan, parang gano'n, great. Ano po yung Tagalog ng great? Tanyag, parang gano'n, kung gaano kapangyarihan ang Diyos. Kadakila. Yes, kaano kadakila, no po, ang Panginoon, and how, no po, the value of wisdom. Napakahalaga na ma-wisdom po tayo, no? Napakahalaga na hiningi natin yung wisdom. No, kasi pag wala kang wisdom ng Panginoon, you don't know how to determine kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Kasi pwedeng may mga tao na magagaling magsalita, no po, pero hindi totoo na galing sa puso nila. So, no, sometimes, sometimes they're drama, emotional. Masyado silang emotional, no? And emotion sometimes it's dangerous. Very dangerous po. Kasi kapag ikaw ay nag-ooperate by emotion, no po, pwede kang madala ng ibang tao. No? Madaming mga anak ng demonyo sa mundong ito, no po. Pag sinabing anak ng demonyo, mga sinungaling, sabi ng Bible, kapag sinungaling ka, ang ama mo daw demonyo. No po, kapag ikaw anak ng demonyo, magaling kang magpanggap, magaling kang maglinlang, magaling kang magkunwari sa harap ng maraming tao. Na po. So dito, makikita natin yung boldness kung paano ipinaliwanag nung muling tumugon si Job. Isinusumpa ko sa Diyos na sa aking naglait ng katarungan sa makapangyarihang Diyos na nagdulot sa akin ng kapaitan. Habang mayroon akong hininga, no po, na Diyos ang nagbibigay. Ang labi ko'y walang bibigkasin, kasinungalingan, 'di ba? Kasi ang sinungaling anak ng demonyo. So kapag anak ka ng Diyos, hindi ka dapat magsisinungaling. No, sabi niya, walang bibig kasing kasinungalingan, ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. Hindi ko matatanggap na kayo ay may katuwiran, igigiit hanggang kamatayan na ako'y walang kasalanan. Hindi ko isusuko ang aking katwiran, budhi ko'y malinis, hindi ako sinusumbatan. So dito makikita niyo po yung commitment ni Job, no po, to the truth, sa katotohanan. Kasi ang Diyos natin ay katotohanan. Kaya kung tayo po ay magsasalita, siguraduhin po natin na makatotohanan yung sinasabi natin. Kasi dito, dahil sa kakapagpapahayag ng mga kaibigan niya, pagbibintang ng hindi mga totoo na po sa kanya, ito na yung mga sinasabi ng kanyang bibig at tinatayuan niya to. No? Kaya nga po sabi ko dito makikita nyo yung boldness ng integrity na po, ng pagdideklara na nananatili sa buhay ni Job. Na po, maintain, nananatili, steady. Na po, andon, still, yun pa rin ang tinatayuan niya. Kaya nga ayaw ng Lord ng pabago-bagong isip na tao eh. Di ba? Ayaw niya, hindi daw po mapagkakatiwalaan ng taong pabago-bagong isip. Na po? Kaya sabi nga kung oo, oo, hindi kung hindi. Lahat ng nasa gitna ng sagot ng oo at hindi, sa demonyo po yun, kasalanan yun lahat. Amen? Believe it or not po. Kasi sabi nga, when you don't make decision, kasi kapag magme-make ng decision ka kasi oo, hindi lang naman ang sagot ng tao. When you make decision, ano po, at kapag hindi ka makapag-desisyon, amen, yun yung decision mo. Ang hindi mag-desisyon, tama? Di ba po? Hindi ako makapag-desisyon. Hindi ganun ang salita ng tao na po. Oo kung oo, hindi kung hindi. Amen? Kaya, dito po napakahalaga na pulutin natin yung integrity. Pulutin natin yung kung paano niya tinatayuan yung justice, 'di ba, ng Almighty na God na kilala niya. No, hindi po yung bitterness na pwedeng yung bitterness kasi yung sa sitwasyon ni Job, alalahanin niyo po namatayan siya ng buong pamilya.
na po, dito. Kasi hindi po biro ang mamatayan. Na po, isang anak nga lang na mamatay sa'yo, hindi mo yun matatanggap eh. Kahit papalitan ng 10 anak, yung namatay na isa sa'yo, hindi pa rin yun katulad ng anak mong namatay. Kapalit ng 10. 'Di ba? Ganun yung anak kapag nawala sa'yo. Kaya, yun yung ano nating mga tao, no, hindi kahit kailan mapapalitan. Kahit papalitan mo yung anak na yun, hindi na yun katulad ng una mong anak. Amen? So, yung bitterness na nararamdaman niya, pwede siyang mag-rely sa kanyang emotion. No, sa kanyang pagmumurmur, pwede siyang mag-rely doon, pero hindi siya doon nag-rely. No, hindi siya sa emosyon niya nag-rely. Na madalas po sa ating tao, mas nadadala tayo ng emosyon. Mas nadadala tayo ng problema sa mundong ito. Mas nadadala tayo ng problema ng pamilya, mas nadadala tayo ng problema ng pinansyal, mas nadadala tayo ng problema ng isip, na po, and it is dangerous. Kasi, it will cause, nagkukos yun ng pwedeng pabago-bago mo ng isip. Kapag wala kang stillness. Kapag wala kang certain na desisyon. Kapag wala kang certain, pag sinabing certain po, sigurado, no, certain, no po, na sagot, o katayuan, o integridad ng salita, o honor. Amen? Yung paiba-iba yung salita mo sa tao. Napakahalaga po nun. Kaya dito, no, sa verse 1 and 6, yun yung makikita nyo. No, makikita natin yung commitment of truth ni Job sa Panginoon. Kung paano niyang kinikilala yung Diyos na yun. Alam niyang ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at alam niyang Diyos ang bumabawi. Yan ang salita niya sa Job 12:10. Kaya hanggat nabubuhay siya, 'di ba? Hindi ako magsasalita ng wickedness sa inyo, ng kasamaan sa inyo. Dahil alam niya, 'di ba, na wala talaga siyang ginagawang masama. Amen? At malinis po ang budhi niya. 'Di ba? Kaya yun yung tatayuan ko. Ito yung tatayuan ko. Sabi niya, "My righteousness I hold fast and will not let it go. My heart shall not reproach me as long as I live." Ayan, amen. Kaya ito yung mga bagay na inaantay talaga na sagot ng mga kaibigan niya. Kasi po, wala na silang ginawa kundi husgahan siya, no? Sabihin na lahat, dinidescribe nila kung ano yung mga pag-uugali ng mga taong wicked. At dito na naman muli sa Job 27, magbabalik na naman tayo sa mga katwiran ng mga kaibigan niya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mahalaga na meron tayong malalim na pagkilala sa great God na meron tayo, sa dakilang Diyos na meron tayo. At napakahalaga din na pahalagahan ng bawat isa sa atin kapag tayo ay nagpapahalaga sa wisdom na nagmumula sa Panginoon. Dahil yun ang magtuturo sa atin para magdesisyon. Kapag may mga taong hindi maganda sa paligid mo, di ba? Huwag kang makisalamuha, huwag kang makisama. May mga tao na alam mo naman na hindi maka-Diyos, di ba? Yung mga sinasabi ng bibig nila, kailangan mo pa bang patulan sila? May mga taong masyadong nadadala ng emosyon kaya walang ginawa kundi magparinig ng magparinig. Amen? Pakikinggan mo pa ba yung mga yon? Diba? Silent is wisdom. Hindi mo na kailangan minsan na nasagutin yung mga klase ng tao na yon. Hayaan mong ang Diyos ang mag-rebuke sa kanila. Hayaan mong ang Diyos ang mag-convict sa kanila. Ano po? It is not, hindi po mabuti or hindi worthy, no? Or hindi valuable o hindi mahalaga na makipagpalitan tayo sa mga wicked na tao. Amen? Sa mga tao na wala pong ginawa kundi mag-judge at maghusga sa atin. Kasi sometimes, when you keep talking, kapag ikaw din ay salita ng salita, sa kasalita mo, madadala ka ng emosyon mo, magkakasala ka lang. Amen? Tayuan na lang po natin integrity ng katotohanan. Yes, nagkakamali tayo. 'Di ba? Kasi minsan, yung impression sa atin ng mga tao, kaya nga napakahalaga ng first impression eh. 'Di ba? Kasi bakit po? Sabi nga, kapag nakitaan ka ng konti lang, 'di ba? Lahat 'yun apektado sa iyo. Kaya nga maging maingat tayo sa pagkilos natin, maging maingat tayo sa pananalita natin. 'Yun naman ang bilin na sa atin ng Panginoon, act like a Christ, think like a Christ, 'di ba?
'Di ba? Pag sinabing act like a Christ, maging maingat ka. Kasi tinitingnan ka ng maraming mata. Sabi nga sa Bible, maraming nakatingin sa'yo. Tapos pag napulaan tayo, 'di ba, masama ang loob natin. Yun nga yung pinakita natin eh. Napakahirap pong baguhin ng mga mindset ng tao, kaya nga mag-ingat tayo hangga't maaari. Amen? Kaya po napakahalaga na magkaroon tayo ng integridad ng kahit sa sarili po natin kasi sarili natin ang dapat nating binabago, hindi ang ibang tao ang binabago natin. Ang Diyos po ang magbabago sa kanila. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo makikinig sa payo ng ibang tao. Kasi minsan may taong nagdadala para tayo mabago. Amen? Ang wisdom po, minsan nagmumula din sa ibang bibig ng ibang tao na ginagamit at kinakasangkapan din ng Panginoon para po matuto tayo. And sometimes, our mistake, yung mga pagkakamali natin ang nagtuturo sa atin para ma-encounter natin ang transformation. At yung mga payo, mabuti man o masama, kapag ikaw ang anak ng Diyos, mabuti yan sa'yo. Kasi nakakatulong naman sila eh, 'di ba? Kapag may nagsabi sa na alam mo sis Beb, 'di ba? Ikaw pag nagsasalita ka para kang laging naguutos. Kapag nagsasalita ka parang ang tapang-tapang mong magsalita, 'di ba? Pag nagsasalita ka, nasasaktan kami. Pero wala bang magandang side effect 'yon? Bakit hindi mo tingnan yung positibong bagay na 'yon? Na kung walang taong nagko-command sa'yo, kasi even Jesus Christ nagko-command din po siya. I never compare myself to Jesus Christ. Ang magulang mo nagko-command din sa'yo. Bakit ka natuto? Because of those commandment. Because of those rule, kaya ka natuto. Tama po ba? Ang mga pastor natin, nagtuturo din sila. Nagpapahayag din sila. Diba? Pag nagtuturo ba, ibig sabihin nagko-command ka na? Know the difference. Diba? Know the difference between 'di ba? Nang tinuturuan ka, sa nagko-command sa'yo, na gawin mo to, gawin mo yan, na parang wala ka ng karapatan sa sarili mo. Magkaiba po yung manipulation. Amen? Sa nililid ka lang, sa tinuturuan ka lang. Kasi, sino bang makakakita ng pagkakamali mo? Ikaw ba ang makakakita ng pagkakamali? Ako ba ang nakakakita ng pagkakamali ko? 'Di ba po? Hindi ba ibang tao? At minsan naman, may mga tao na katulad ng mga kaibigan nila Job, na hindi naman nila alam ang dahilan, inuhusgahan nila yung tao. But you know yourself, kapag nagkasala ka, alam mo kung kailan ka nagsinungaling. Dahil bago ka palang magsalita, alam ng Diyos na magsisinungaling ka. At alam mo rin yun sa sarili mo. Bago mo nga lokohin yung ibang tao, alam mo na niloloko mo yung sarili mo, bago mo lokohin yung ibang tao. Amen? Kaya commit to the truth. Amen? Tumayo po tayo na suot ang sinturon ng katotohanan. Kasi mga anak ng Diyos na po tayo ngayon. Alamin natin. Kasi when you stand for the truth, you're standing in wisdom. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo yung wisdom. Kasi ang nagsasabi ng katotohanan, 'di ba? Nagiging malaya. Kaya tingnan mo, pag sinungaling ka ng sinungaling sa mga tao, napapahamak ka bandang huli. Sino nagpahamak sa'yo? Ikaw mismo, sa sarili mong bibig, 'di ba? Dahil sabi ng salita ng Panginoon, sa bibig nakikita, ang bibig ay parang libingan 'yan. Libingan daw po ng mga patay. Kasi maraming napapatay. Dahil sa pagsisinungaling mo, marami ding napapahamak. Kaya why tell the truth? Why not tell the truth? 'Di ba? Ba't di ka na lang magsalita ng katotohanan? Kaysa magsinungaling po tayo. Amen? Hindi naman po tayo mamamatay siguro kung magsasabi po tayo ng katotohanan. Amen po? So makikita nyo po dito, after po niyan, sa 7 hanggang verse 10, makikita nyo po doon, 7 hanggang verse 10, parusahan nawa ang lahat sa akin lumapastangan. Ituring nawang silang lahat ng makasalanan. Ang makasalanay, mayroon pa bang pag-asa? Kapag binawi ng Diyos ang buhay na taglay niya. Pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya ng Diyos ang kanyang panawagan.
Ito kaya ay mananalig sa makapangyarihan sa lahat ng araw, Diyos na tatawagan. Amen? So dito sa 7 and 10, makikita nyo dito na po, yung katwiran, ano, yung pag-asa, na po, yung pag-asa na ng parang mga impokritong tao. Na po, pag-asa ng mga ipokrito. Sabi niya, dito, inaano po ni Job dito yung salita na, parusahan nawa. Diba? Parusahan nawa ang lahat ng sa aki lumapastangan. Kasi alam niya na nagsasabi siya ng totoo. Pero dito sa verse 8, 9, 10, makikita niyo dito, ano po, yung tinatawag na vain hope of the hypocrite. Kung ikaw ay ipokrito o hindi ka totoo sa mga tao, may mga kasalanan pa ba na magkakaroon ka ng pag-asa kung binawi na ng Diyos ang taglay mong buhay, sabi niya? Magkakaroon ka pa ba? Do you think magkakaroon ka pa ng pag-asa? Halimbawa, ngayong oras na to, kung ikaw ay nagkakasala at tinatayuan mo ang pagkakasalang na yan, di ba? Do you think tataglayin mo pa'y buhay? Di ba? Kasi ang sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Pagsapit ng kaguluhan, papakinggan pa kaya ng Diyos yung mga kapanawagan mo kung ikaw po ay babawian na ng buhay. Di ba po? Ito kaya ay mananatili pa. Sabi niya, ito kaya ay mananalig sa kapangyarihan ng lahat ng araw, ito ay tatawagan. Masyado po kasing malalim pag Tagalog yung ano po. Sabi niya dito sa English, my enemy be like the wicked. Na po? Pag tinagalog mo naman siya, parusahan nawa ang lahat ng aking lumapastangan. Pero sabi sa English, may my enemy be like wicked. And he who rises up against me like the unrighteous, for what the hope of the hypocrite? No, yung mga pag-asa na meron sila katulad daw po ng mga hipokrito. Though he may gain much, if God takes away his life, will God hear his cry? Kung kinuha na, binawi na ang buhay niya, maririnig pa ba ng Diyos ang iyak niya? When trouble comes upon him, when he delight himself in the Almighty, will he always call on God? Ano po, ang layo kasi pag pag tinransform sa Tagalog. Kaya po, minsan kailangan talaga nag-aano po tayo sa English at Tagalog po, ano. Kaya dito makikita na, dito po sa salita ni Job, wag po tayong magpaka-impokrito. No po, yun po yung sinasabi niya dito. Kasi kapag, yung kalagayan kasi niya may sakit na siya, yung mga balat niya, no? Magsisinungaling pa ba ako? Do you think, di ba? Gagawa pa ako ng kasamaan at kasalanan? Tumigil na kayo. Di ba? Ganun yung sinasabi niya sa pagiging ninyo, wicked ninyo, na pagbibintang sa akin. Tigilan niyo na yung mga sinasabi ninyo. Yun yung sinasabi niya kasi dito. Na kung ako ba mamamatay, magsisinungaling pa ba ako? Kung ako ba mamamatay, magsasabi pa ba ako ng hindi totoo? Alam ko na huling buhay ko na to. Magpapaka-impokrito pa ba ako sa inyo? Diba? Yun yung sinasabi niya dito. No? Sa palagay niyo ba, magbibigay ng pag-asa sa akin yung mga bagay kung ako ay magsisinungaling pa sa harapan ninyo, magkukunwari pa ba ako? Diba? At sasamahan ko pa ng sugarcoat yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Do you think papakinggan ako ng Diyos? O mahahabag ba siya sa akin? Di ba po? O maririnig niya pa ba yung iyak ko? Kaya dito po napaka ano po talaga. Totoo naman kasi, wala naman na tao talaga na, alam mo naman may ketong siya buong katawan niya nga, kinakamot na nga niya ng banga, ng basag na banga. Ikaw ba, kung nandun ka sa sitwasyon na yon, magkukunwari ka pa ba? Magiging ipokrito ka pa ba? Magpapaka-impokrito ka pa ba sa harap ng maraming tao? Kahit alam mo na yung kalagayan mo, pwede ka na ring bawian anytime ng oras ng buhay mo. Amen? Di ba po? Kaya, totoo naman, nasa katwiran naman talaga. Di ba? Righteous naman talaga siya. Nasa katwiran naman yung mga dahilan niya Kahit na mga tuwiran pa po si Job this time. Nasa katwiran po at nasa katayuan siya ng integridad, 'di ba? At righteousness niya sa harap ng Diyos. Kasi sinabi naman yun from Job 1 that he is a righteous man.
No po, kaya kahit sinong tao siguro po, pag nasa bingit ka na ng kamatayan, hindi ka na para pagpaka-impokrito pa o magsinungaling pa. O itayo mo pa yung integridad mo o dignidad mo. 'Di ba? Kung panghahawakan mo talaga, no po, yung katotohanan na lang, kaysa maparusahan ka pa ng Diyos. Dahil lang sa pagiging ipokrito mo o pagkukunwari mo. Amen? Wala pong mamamatay na tao na ganun pa ang gagawin. Amen? So, napakahalaga po, napakahalaga para po sa akin, kung ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, nandun na yung sarili mo sa nagdadasal ka na, 'di ba? Humihingi ka ng sagot sa Diyos, desperado ka na, 'di ba? Nahingin yung Panginoon sa Panginoon yung mga sagot, 'di ba? Or humihingi ka ng tulong sa Panginoon. 'Di ba? Naggi-grieve ka na, 'di ba? Kasi sa calamity na nangyari sa buhay ni Job, wala nang comfort. 'Di ba? Wala nang comfort siguro na pinakamainam na maranasan ni Job, kundi ang i-comfort siya ng Panginoon. Pero this time, sa kalagayan ni Job, hindi niya rin maramdaman kasi si God silent din ng panahon na yon. Di ba ikaw, hindi ka nga mapakali pag di mo naririnig yung tinig ng Panginoon pag nagpe-pray ka or wala kang nakukuhang sagot. Gaano ka kadesperado? Wala ka pang malubhang sakit kapatid. Ang problema mo lang, pera, pero aligagang-aligaga ka na. Ang problema mo lang, pagkain mo sa lamesa. Paano kung ang problema mo ganito, 24 hours, namatayan ka ng buong pamilya, na walang ka ng kayamanan, tapos may kitong ka pa? Do you think may panahon ka pang magpaka-impokrito sa harap ng maraming tao? Kaya ganun po ka-bold. Ganun ka-bold si Job na nagsasalita dito sa kwento. And dito po sa verse 11 and 12, makikita nyo dito, yung short rebuke ni Job sa mga kaibigan niya. Kasi dito sinasabi dito ni Job na agree siya sa Diyos na nagja-judge ng mga gumagawa ng kasamaan. Hindi naman niya pinagkakailayan 'di ba? Na-agree siya na makatarungan ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos sa inyo ay sasabihin, sabi niya. At sa akin iyahayag ang nais niyang gawin. Ang lahat ng ito'y inyo namang nalalaman, subalit ang salita ninyo'y pawang walang kabuluhan. Sabi niya sa English, I will teach you about the hand of God. What is with the Almighty, I will not conceal. Surely all of you have seen it. Why then do you behave with complete nonsense? Dito makikita niyo po yung napakalalim na frustrated po, yung frustration po ni Job sa mga kaibigan niya. Dahil lack of understanding sila. Dahil kulang sila ng kaalaman. Dahil kulang sila ng understanding sa kanya. Minsan kasi sobrang knowledgeable mo, wala ka namang pangunawa. Sobrang dunong mo, sa sobrang talino mo, hindi mo naman nauunawaan. Anong sabi ng Panginoon? My people perish because of lack of what? Knowledge. Lack of understanding. Kaya nga, kailangan kahit alam mo yung salita ng Diyos, nauunawaan mo rin hindi lang kasi marami pong naniniwala sa Panginoon na hindi minsan natin nauunawaan. Kasi ang hirap, di ba, minsan maunawaan. Sasabihin na kanina lang, sinabi niya, ito ang pinakamamahal kong anak. Tapos maya-maya, dinala na sa wilderness. Di ba? Minsan naiintindihan niyo po ba yung ginagawa ng Diyos sa buhay niyo? Di ba? Sinasabi that you are beloved, pero bakit ka nakakaranas ng mga trial na ganito? Di ba po? Pero ang sabi niya, you are beloved. Mahal ka niya, aking mahal. Di ba? Nagmamalasakit ako sa'yo. Pero bakit ganito yung sitwasyon natin? Bakit minsan nagkakaroon tayo at dumadaan tayo ng mapagsubok, di ba? Kasi alam niyo po, sabi nga ng salita ng Diyos, walang makakahigit, di ba? Sa kanyang ang tawag doon, sa kanyang, nakalimutan ko. Walang makakahigit sa kanyang, parang king, parang ganon. Walang servant na makakahigit sa kanyang, sa kanyang leader, parang ganon, sa kanyang, kumbaga parang si Jesus, walang makakahigit sa kanya. Kaya,
kung siya pinagdaanan niya yung mga persecution, kung pinagdaanan niya, do you think you are exempted? Di ba po? Hindi tayo exempted doon kasi hindi natin pwedeng hindi pagdaanan yung mga bagay na yun. Hindi natin pwedeng hindi pagdaanan yung mga trials sa ano na to kasi paano kang nagiging matatag? Do you think kung naging magaan lang ang buhay mo, naging matatag ka? Dumating din sa buhay natin na hindi tayo nakakaunawa. Dumating din sa buhay natin na hindi tayo nakakaintindi. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga wicked decision. Kasi matigas yung ulo natin. Kasi kahit paulit-ulit tayong pinagsasabihan na po, kahit paulit-ulit natin minsan naririnig yung salita ng Diyos, andun pa rin tayo sa gusto natin. Own understanding. Kaya nga sabi ni Lord, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Kasi ikaw mismo ang makakapagpahamak sa sarili mo hanggat ikaw nagtitiwala sa sarili mong kaunawaan. Kasi sometimes, may mga bagay na po katulad ng ginawa ng Panginoon kay Job, mga bagay na katayuan at sitwasyon niya na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Kaya nga kung hindi ka nabubuhay espiritual, hindi mo maintindihan yung mga bagay na nangyayari sa atin, yung mga bagay na ito na pinagdadaanan natin. Na parang ang piling mo, pag Kristiyano ka, hayahay na ang buhay mo. Pag Kristiyano ka, hindi ka dapat dumadaan sa mga pagsubok. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano. Because of your lack of knowledge and understanding and wisdom, pwede kang mapahamak. Amen? Ang mananampalataya po, hindi lang puro wisdom. Kasi kahit may wisdom ka, kung wala ka namang pangunawa, 'di ba? At wala ka namang knowledge. 'Di ba? Kasi we're operating, nandito pa rin tayo, nag-ooperate pa rin tayo kung ano 'yung nandito sa mundo. Kaya kailangan pa rin nating malaman 'yung knowledge dito sa mundo para hindi tayo tinitingnan ng mangmang. Amen? Kasi kung tayo ay mangmang, humingi po tayo ng wisdom sa Panginoon, humingi tayo ng talino sa Panginoon. Humingi tayo ng kaunawaan sa Panginoon. Amen? Kaya dito makikita nyo dito, napaka-short, no, napaka-ikli po ng pagre-rebuke niya sa kanyang mga kaibigan. Hindi dahil hindi siya naniniwala na justice ang Panginoon. Nauunawaan niya, no? At kahit nagtatanong siya, alam niyang ang Diyos ang nagpahintulot ng mga bagay na to. Na po, kaya kung halimbawa tinuturuan siya kung paano sinasabi nila na ang Diyos ay nagpaparusa. Alam niya yon. From the beginning, alam yun ni Job. Kaya nga siya nag-aalay. Diba? From the beginning, nag-aalay siya. Panginoon, baka gumagawa ng hindi maganda yung mga anak ko. Diba? From the beginning ng kwento, ganun siya. Kasi alam niya na nagpaparusa ang Panginoon. Diba? Kaya yung mga kaibigan ni Job po na nagke-claim na alam nila yung way ng Lord, no po, na ina-analyze nila sa Job, sa crisis at mga nangyari sa kanyang buhay. Na po, minsan we cannot judge. Na po, dahil lang nakikita natin nakadapa yung kapatid natin ngayon, we cannot judge them. Kasi sabi nga ng salita ng Lord, righteous will fall down 7 times, pero babangon pa rin. Righteous na po yun nag-fall lang 7 times, pero bumabangon pa rin. 'Di ba? Kasi mahabagin po ang Panginoon natin. Maawain po ang Panginoon natin. Pero dito kasi, may plano ang Panginoon kay Job. No po? At alam ng Panginoon yung ginagawa niya. Kaya kapatid, alam ng Panginoon ang ginagawa niya sa buhay mo at sa buhay ko. Matuto po tayong respetuhin ng Panginoon dahil ang Diyos ay justice. Kung alam ng Diyos na hindi ka lumalakad sa katwiran ng Panginoon, do you think magkakaroon ka ng excuse? Kapag alam ng Diyos na hindi ka lumalakad sa katwiran ng Panginoon at sa will at way ng Panginoon, do you think exempted ka? God is justice, kapatid, alalahanin mo. Kaya kung makapanloko ka man ng ibang tao, babalik yun sa'yo doble. May bunga pa. Amen? Kung nanloloko ka ng ibang tao, babalik po sa'yo. Kasi kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung magbigay ka naman, 'di ba, sa ibang tao, kung anong tinanim mo, babalik din sa'yo, may bunga pa. Amen?
Kaya mind your action, mind your mind. Ano po? Mind your heart. Ano po? Kasi you have to value the wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. Ano po? Yung kalakasan natin, ano po? Ilaan natin para sa Panginoon po. Huwag tayong maging wicked. Huwag tayong, kapag malakas ka na kung ano-anong ginagawa mo sa buhay mo. Hanggat malakas ka, ilaan mo yung kalakasan na iyon sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggat malakas ka, kapatid. Dahil hindi mo alam. Sabi nga, ang Diyos, darating na lang sa bahay mo para magnanakaw. You never know. Value life. Kailangan mong i-value. Kung magkaroon ka, kung binavalue mo ang wisdom, ibig sabihin, binavalue mo ang buhay. Amen? Kasi yun ang gusto ng Lord sa'yo, mabuhay ka, hindi ka mamatay. Amen? So dito po sa verse 13 to 23, makikita nyo dito yung portion ng wicked man. Na po? Sabi niya dito, this is the portion of the wicked man with God, and the heritage of oppressors received from the Almighty. Sabi po sa Tagalog, ang sagot ni Sophar. Na po? So ito na po yung kaibigan. Na po, kaibigan ni Job. Ito na yung portion niya. Na po? Sabi niya dito, sa masama ay ganito ang inihanda ng Diyos. Sa mararahas ay ito ang parusang ibubuhos. Magkakaanak sila ng marami, ngunit mamamatay sa digmaan. Ang kanilang mga anak, gutom ang mararanasan. Ang matitirang buhay sa salot mamamatay, ngunit kay kanilang mga byuda, hindi sila tatangisan. Kahit sila'y makaipon ng malaking kayamanan o kaya magkaroon ng maraming kasuotan, isa man sa mga iyon ay hindi nila papakinabangan. Mapupunta sa matuwid ang lahat niyang kayamanan. Sapot lamang ng gagamba ang katulad ng kanyang bahay, parang kubo lamang na alipin ng bantay. Matutulog ang mayayaman, ngunit hanggang doon na lang. Pagmulat ng kanyang mata, ari-arian nila ay wala na. Mga kasawian ay parang bahang darating, tatangay ng ipo-ipo pagsapit ng dilim. Matinding hangin, silangan sa kanyang tatangay, tuluyan siyang mawawala at di na makikita. Patuloy na siyang pabayuhin ng walang pakundangan. Ang kapangyarihang nito'y sisikapin niyang matakasan. Sa bandang huli, hangin ay magagalak. Pagkat itong masama, tuluyan ng bumagsak. Amen. So dito po totoo naman po ito. Hindi ko po sinasabing hindi to totoo. Talagang sa Bible po dinescribe na yung mga wicked po na mga tao, kahit pamayaman ka, pero kapag ang kayamanan mo sabi galing sa masama, mapupunta lang yan sa mga righteous people. Sinabi po talaga yan ng Bible. Kaya nga ang mga pera na hindi mo pinaghirapan at nakuha mo lang tingnan mo po. Sino dito yung ang pera mo hindi mo pinaghirapan kasi nakapundar ka ng mga tapos bigla lang din may mapangailangan ka na benta mo lang din lahat. Kasi hindi galing sa mabuti yung pinanggalingan ng pera na yon. Diba? Kasi totoo yon. Kapag ang mga bagay, galing sa masama, halimbawa, prostitute ako, diba? Yung pera ko, diba? Nag-prostitute ako, nagkaroon ako ng pera, diba? Madali lang mawala. Saan para minsan may sakit, 'di ba? May sakit yung pamilya ninyo, ganun, dun mo lang dadalhin yung pera mo. Oo nga, madali ka nga nakakuha ng pera, pero bakit may sakit yung anak mo? 'Di ba? Suddenly, tuwing nakakakuha ka ng madali ang pera, may mga problema naman sa pamilya mo. 'Di ba? Ganun yung nangyari. Kaya kung hindi mo yung nararamdaman, halimbawa, 'di ba, wicked ka, Kapag gumagawa ka ng mga kasamaan, wickedness po is kasamaan. Po, don't fool yourself. Huwag mong gawing hangal yung sarili mo. Kasi totoo po yun. Po? Hindi pwedeng hindi mag-judge ang Panginoon. Kung nag-judge nga siya sa mabuti, bakit hindi siya mag-judge sa masama? Amen? Kaya, lahat tayo, masama at mabuti po makakatanggap, 'di ba, ng grace at biyaya ng Panginoon. Masama at mabuti din, makakatanggap din tayo ng parusa. Amen? Pero sabi ng Panginoon, 'di ba? Hindi niya daw po sabi niya, hindi niya pagsasamahin, 'di ba? Na parusahan ang righteous
na kasama ng mga wicked. Yan po ang sabi niya sa Bible. Na po. Kaya nga, kaya nga kung makikita niyo sa Sodom at Gomorrah, 'di ba? 'Di ba niligtas din po, niligtas din si Lot, pero dumaan siya sa test. 'Di ba? Kung hindi niya tinulungan yung mga anghel na 'yon, no po, hindi rin siya papasa sa test. Amen? Ang Panginoon po, talagang hindi minsan natin maiuunawaan eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, your thought is not my thought. Your way is not my way. Kaya nga, sikapin po natin, no po, na alamin, no? Kapag may kalaban, alamin mo din yung gawa ng kalaban para alam mo yung wickedness. Para alam mo yung kahangalan, yung kaimpokritohan, di ba, yung kasamaan. Kaya nga tayo nag-aaral po ng Bible eh. Kaya nga itong pamagat ng natin, i-value mo yung wisdom. Kasi pag hindi ka nag-aral ng salita ng Panginoon, you will never determine which is wrong and right. Hindi mo kayang ipaunawa, hindi mo mauunawaan kung ano yung mabuti at masama, 'di ba? Yung tama at mali. Kung hindi mo binabalyo ang wisdom of God. No po? At kung hindi mo nauunawaan. Kaya nga itong mga kaibigan niya, yes, matalino sila sa paghahayag ng salita ng Panginoon. 'Di ba? Marami pong mga taong matalino sa paghahayag ng salita ng Panginoon, but they don't understand. Hindi talaga nila naintindihan. 'Di ba yung mga Pariseo, halos kabisado na nila ang lumang tipan, pero sila yung inusig ng Panginoon. 'Di ba? Na-miss nila yung Misaya. Pero alam nila, matalino po sila sa salita ng Panginoon. Kaya hindi dahil matalino ka, may pangunawa ka. Pwedeng sa sobrang katalinuhan mo, mapahamak ka. Kasi sa sobrang talino nila, wala na silang ginawa kundi ginudge si Job nang walang kaunawaan. Amen? Ang knowledge na walang understanding po is dangerous. At ang wisdom na wala ding understanding is dangerous. Ang knowledge din po na walang understanding walang wisdom is dangerous. Kaya nga hindi pwedeng maghiwa-hiwalay ang wisdom, knowledge, and understanding. Lagi pong magkakasama yan. Kaya dito po, mula sa verse na to, nakikita nyo po, no? Mula sa 13 hanggang 23, makikita nyo dito yung portion of the wicked man. Totoo po lahat to. Lahat ng sinabi ng kaibigan niya, totoo. Ito talaga yung mga nagaganap sa wicked na tao. No po? Pero maipapaliwanag nyo ba na pinahintulutan ng Panginoon na maganap kay Job yung mga bagay na yun? Dahil niloob ng Panginoon na mangyari sa kanya? Amen? Kaya nga, kung hindi naman nila naiintindihan at di mo naman nauunawaan yung nangyayari, nakapahintulutan ng Panginoon, mas maganda po sigurong minsan tumikom na lang yung bibig natin kaysa magsalita po tayo sa kapwa natin. No po, kaya nga sabi, silent is wisdom. No po, silent is wisdom. Pero meron din namang katwiran, diba? Na talaga namang pwede mong meron ka naman talagang batayan. No po? Kasi I believe, wala nang magiging Job na the second. Buhay po to ni Job. Pero ngayon po, sa henerasyon natin, mga kapatid, tinuruan po tayo ng Bible. No po? Binibigyan tayo ng matang espiritual, binibigyan tayo ng tengang espiritual, binibigyan tayo ng Holy Spirit ngayon na ma-determine natin yung mga tao sa paligid natin so we can pwede nating salain yung mga tao na pwede nating makausap. Pwede nating makasama. Diba? Pwede nating makabahagi. Na po? Ang sabi nga ng Panginoon, maging matalino ka. Diba? Maging matalino ka na pumili ng kaibigan mo kasi bakit? Pwede ka nilang i-corrupt. Maging matalino ka, 'di ba? Na mga pinapakinggan mo, even the preacher, maging matalino ka kasi sometimes yung mga demonyo ginagamit na rin nila ang salita ng Panginoon. Kaya nga maraming napahamak 'di ba?
Yung mga nagsasabi na sila na ang Diyos. Di ba? Ang dami na pahamak. May mga kanya-kanyang kingdom na. Amen? May kanya-kanyang sayon na. Kaya kung wala kang pangunawa sa salita ng Panginoon, kapatid, basa. Kapatid, magpalalim pa. Diba? Magpalalim ka sa salita ng Panginoon. Value the wisdom. Amen? Kasi ito yung maglilid sa'yo. No? But don't ignore the audible voice ng Panginoon. Maging matalino ka rin. Na po, kasi God will teach you kung sino rin. There is audible voice. Meron pa rin pong tinig ang Panginoon. No? There is small tinig pa rin po. Nangungusap pa rin ang Panginoon. Hindi po patay yung Diyos na ating sinasamba. Kaya nga, bakit humihingi ka ng spiritual ears? Para marinig mo ang spirit. Amen? Kasi kapag sobrang ingay na ng physical na lugar mo, ng environment mo, do you think maririnig mo si spirit? Our God is spirit. So, He's talking by spirit. Amen? Na po? Minsan kasi sa atin dito sa mundong ito, mas naniniwala pa tayo sa masasamang espiritu kaysa sa Holy Spirit. Pag may sinaniban na tao, ay sinaniban ng masamang espiritu yan, ay sinaniban ng duwende yan, ay sinaniban ng engkanto yan. Pero bakit hindi po kayo naniniwala na may Holy Spirit na sumasanib din sa tao na nakikipag-isa sa ating mga mananampalataya? Sa lahat ng tumatanggap sa Panginoon, may nakikipag-isa pong Holy Spirit sa katawan ng tao. Mas ine-empower pa natin yung kapangyarihan ng engkanto, ng mga witchcraft na yan, di ba? Ng mga paniniwala natin na yan, na mas maliligtas ka pa ng mga sinusuot mo na yan, ng mga bagay na pinaniniwalaan mong mga kasabihan pa nung unang panahon, tradisyon ng lola mo. Amen? Hindi ba sapat si Jesus Christ sa'yo? Na parang sinasabi natin that the power of God na pinakita niya sa krus ng Kalbaryo hindi pa sapat sa'yo? Kailangan mo pa na anting-anting? Kailangan mo pa ng mga bagay na ano pang mga kasabihan or mga nakasanayan na tradisyon ng pangkopong-kopong? Di ba po? Is Jesus not enough? Tanungin po natin sarili natin ngayon, is the cross, di ba? Na nag-alay ng buhay, yung anak ng Diyos, yung banal na anak ng Diyos is not enough? Kaya nga tinawag na great God, holy God, only Son, beloved Son, Almighty, Rapa, Jireh. Diba? Ano man lahat ng problema mo sa mundong ito, lahat ng pangalan ni Jesus. Kaya nga siya tinawag na Savior eh. Kasi lahat ng kailangan mo, everything is Jesus. Hindi yung medalyon, hindi yung mga stone na iba-ibang kulay, hindi yung mga porcelas na mga beads, hindi yung mga kwintas, hindi yung mga ano ba mga tattoo, mga star, 'di ba? Mga rebulto ng mga hindi 'yun ang makapagliligtas sa atin. Only Jesus. Only Jesus. Na po. Kaya kung meron tayong mga bagay po na ganyan pa, po, pakiusap po, no? Self-check mo yung sarili mo. Kung nasaan mo nilalagay yung kaligtasan mo. Sa bagay o sa Diyos na espiritu na pinaniniwalaan mo. Amen? So, ito po yung pinag-uusapan natin. Amen? Don't be wicked. Na po? Wag kang malinlang. Na po? Kasi nililinlang ka lang ng mga bagay na yan. Kaya nga, mapalad ang taong tumitiwala sa Diyos. Hindi sinabing mapalad ang taong tumitiwala sa mga bagay-bagay. Napakadelikado pa nga ng buhay mo kapag tumiwala ka sa tao eh. 'Di ba? Nasa salita po ng Diyos 'yun. 'Di ba? Ayaw ng Panginoon na nagtitiwala tayo sa tao. 'Di ba? Kaya nga, mapalad ang nagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya, pag-aralan po natin, no? Tanungin po natin sarili natin ngayon. Are we wicked? Na po? Nalilinlang ba tayo? Ng kaaway? May mga bagay ba na dun mo pa nilalagay yung iyong pananampalataya? May mga sitwasyon ba ng buhay mo na hindi mo nauunawaan
Amen? May mga sitwasyon ka ba na nahihirapan ka ngayon at hindi mo naririnig yung Panginoon katulad ni Job? Value wisdom. No po? Value wisdom. Because our God is great God po para hindi po tumugon ng mga kasagutan sa mga tanong natin. Na po? Wag tayong magpatangay sa mga wicked na tao. Wag tayong magpatangay sa mga tradisyon. Wag tayong magpatangay sa relihiyon. Wag tayong magpatangay po sa paniniwala. Wag tayong magpatangay sa mga bagay. No? Can we become Job? Stand in the truth. Na magkaroon po tayo ng integridad sa katotohanan at maging bold po tayo sa katotohanan. Amen? Dahil ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? Purihin ko ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Ama, maraming salamat po sa mensaheng ito. Salamat po, O Diyos, sa buhay ni Job, Panginoon. Salamat sa mga bagay, Panginoon, pag-uugali at karakter, Panginoon, na patuloy naming natututunan. Salamat po sa mga kapahayagan mo sa oras na to, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na wala po akong alam kung hindi sa iyo, Panginoon. Salamat po sa wisdom na po na we value. We have to value wisdom, Panginoon, dahil ito ay nagmumula sa iyo. Salamat din po sa karunungan na tinuturo mo. At salamat din, Panginoon, Lord, sa pangunawa na hinihimay-himay namin ang Book of Job, Panginoon. Hindi lang sa aming sariling kaunawaan, kundi Lord, sa kaunawaan na nagmumula sa Espiritu Santo na nagbigay inspirasyon sa iyong mga salita, Ama, sa mga oras na to. Lord, parangalan mo ang iyong anak na si Jesucristo. At Lord, hayaan mong makilala ka namin, Panginoon, ng higit pa sa bawat araw na kinikilala ka namin, Panginoon, ng more stronger, Panginoon, ng more deeper, Father God, ng more na may higit pang understanding, Panginoon, kaysa kahapon. Salamat po, Ama, nawa po napagpala ang bawat isa, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na makapagpahayag, Ama, ang bawat isa na maging karagdagan pa, Panginoon. Hallelujah, hindi sa emosyon nagmumula, Panginoon, kundi sa karunungan at karagdagan ng kalaman na ibabahagi namin sa aming mga kapatid sa loob ng gawaing ito. Sa pangalan ng aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Maraming salamat po at papuri sa Panginoon sa kanyang salita at sa buhay po ng ating kapatid na kanyang ginamit upang patuloy po tayo ng palalahanan na po ng Panginoon. No?